Okay, so hello guys. Thank you sa pag-open ng video na to. This video, ginawa ko po para sa mga young people. Pag yung edad nyo po is nasa 8 mo, may libre kang access sa mga pagkain nila tsaka sa mga drinks. And magkakaroon ka ng guaranteed na 400 euro monthly allowance. Ito po ay hindi sahod kasi hindi ka magtatrabaho. Ito yung program na to ay hindi po trabaho. Ito ay para sa cultural exchange na matuto ka sa language nila at makarating ka dito sa Europe. So, yung 400 euro na yon, hindi yun sahod. Bali, bigay po sa'yo ng host mo para sa mga personal expenses mo. Kunyari, pupunta ka ng city or during day off mo kasi yung trabaho mo is only 5 hours a day or 5 to 6 hours a day and it takes only 5 days. So, bali, may 2 days ka na day off na rest days. So, nasa sa iyo kung ano yung gagawin mo sa mga libreng araw mo. Pwede ka maghanap ng part-time job kasi marami akong kakakilala na mga kaibigan ko na nagpa-part-time job while they are au pair here in Europe. Okay, so pag yung punta nyo dito sa Europe, yung gusto nyo talaga magkaroon ng pera or makasave kayo, syempre, kayo na yung mag-discarte kasi marami namang mga host na ina-allow naman yung mga au pair nila para makapag part-time job. Okay, so yun na nga. So, yung ibibigay sa'yo ng host, yung exchange nito is mag-babysit ka kasi yung family host, sila ay may mga anak or may mga bata na maliliit, kunyari 2 or 3 normally yung mga anak nila. So, i-babysit mo yung mga bata pero 5 to 6 hours a day lang yung trabaho mo. Tsaka, hindi ka maglilinis or deep cleaning. Bali magpa-participate ka lang sa trabaho ng mga gawaing bahay. Kunyari, iset mo yung table, ganon. Or magluluto ka ng breakfast, light meals. Kasi hindi ka naman nanny, hindi ka katulong, or hindi ka household worker. So, yun. Parang yung ituturing sa'yo is parang family members ka rin ng host mo. At hindi ka ititreat na parang worker sa bahay nila. And makakakuha ka pa ng additional na income. Kunyari, i-request ka ng host mo na pwedeng i-extend yung hours ng work mo. So, ibang usapan na yun. Bali, bibigyan ka na nila ng extra pay sa extra hours na pagtrabaho mo sa bahay nila. Pero yung alam ko hindi allowed yun kasi basta au pair talaga, limited talaga yung oras ng trabaho mo. At hindi yun trabaho na mahirap. Yung parang nasa bahay ka lang, yung parang tumutulong ka lang sa gawaing bahay sa bahay nyo. Okay, so ano yung mga requirements about au pair? So, yung requirements sa au pair is unang-una, dapat yung age mo is 18 up to 30 years old, unmarried, and dapat hindi ka kasal, at dapat wala kang anak or mga anak, and a valid passport, high school diploma or high school certificate, or any degree, kasi, pero not necessarily na may degree ka. Kahit high school graduate, okay na yun. And the most important is dapat you speak and understand English language kasi yan yung language na gagamitin mo kapag nasa host family ka na. And mostly, kinukuha nila yung mga Filipino kasi nga marunong tayong mag-English. And minsan gusto nila na i-tutor mo yung mga anak nila para sa English, para ma-learn ng English yung mga anak nila. At the same time, pwede ka rin mag-enroll pala sa language course doon sa bansa na pupuntahan mo. At yung mag-shoulder ng bayan nun is yung host family mo. So, yun. Okay, so, ano yung next step na gagawin mo? Pag alam mo na yung requirements, na-meet mo yung requirements para maging au pair. Okay, so, the next step is
mm, check mo yung mga website. Kailangan mo to begin your application, kailangan mo mag-sign up at mag-register sa mga websites on the internet. Okay, so there are plenty of websites for au pair, and at the end of my video, makikita nyo yung, at the end part of this video, makikita nyo, ipopost ko yung mga websites na, mga legit websites para sa au pair, and maglalagay din ako below sa title ng video na to yung mga link about sa guidelines for the au pair. So, aside sa sinasabi ko, pwede nyo i-check yung mga link na ilalagay ko sa ilalim ng title ng video na to. Okay, so yun, kailangan mo mag-register or mag-sign up sa mga website. So, yung pag-sign up sa mga website is free. Wala siyang charge. So, kailangan mo mag-sign up at least 5 websites. Kasi pag marami kang profile, kunyari, pag marami kang websites na mag-register ka sa maraming websites, syempre, the more the possibility na makakuha ka kaagad ng host family. Okay, so complete mo yung profile mo. Before that, bago ka mag-register sa mga websites, kailangan mo pala yung email. Yung email address yung pinaka-importante dito kasi pag nag-register ka sa website, ang isi-send ng website sa'yo yung notification link. And kunyari, pag may family host ka na, syempre, doon sila magko-communicate sa'yo through email. And importante talaga yung email address. Okay, so pagkatapos mo i-complete yung profile, tapos nag-send na ng notification link or confirmation link dun sa email mo, sa email address mo, i-check mo dun sa email address, tapos i-confirm mo yung link kasi para pampatunay yun na totoong tao ka, and para matrace din ng website yung profile mo. Okay, so pagkatapos nun mag-upload ka ng photo, dapat recent and decent photo, dapat naka-smile, gano'n. At mag-upload ka rin ng mga photos, at least 4 photos na pictures na may kasama kang bata para masabi talaga ng host na experience ka sa pag-aalaga ng bata, kasi yung pag-aalaga pala ng bata, yan yung pinaka-importante para malaman nila na kaya-kaya mong alagaan yung mga anak nila. And next ng upload ng photos, okay, so may profile ka na. So yung mga host family na nandun din naka-register sa websites na naka-register ka, syempre makikita din nila yung profile mo doon. Okay, so mostly yung mga host, mga paid members sila. So makakontak sila sa'yo directly. At ikaw din, pwede, kung gusto mo makahanap ka agad ng host para maka-direct contact ka sa mga host na gusto mo, na makita mo sa website. So, pwede ka mag-upgrade ng membership mo. Okay, so yung premium membership, siguro may bayan yon. Hindi ko sure kasi hindi ko alam kung magkano yung price. Hindi ko na-try yung premium membership. Okay, so hindi naman siya ganun kakamahalan. So, pag may budget ka, okay, so why not? Pwede ka mag-upgrade ng premium membership para mas mabilis ka makahanap at ma-message mo directly yung mga host family kahit hindi ka nila mini-message, at least maka-access ka sa kanila at masabi mo na gustong-gusto mo maging au pair nila. Okay, so after nun, the next step is syempre yung paghanap mo na ng host family, kasi ito yung pinaka-importante. Ito yung pinakamahirap tsaka pinakamatagal na process, kasi syempre hindi naman ganun kadali na maghanap ng host, tsaka maraming mga au pair sa website na gustong-gusto rin mag-au pair. So parang parang contest, gano'n. Pero, syempre, tibayan ng loob, tsaka kailangan mahaba yung pasensya mo kasi minsan naabot ng 2 years yung paghahanap ng host. Pero okay lang yun kasi kahit naman kunyari, nagtatrabaho ka or nag-aaral ka pa ng college, so kung gusto mo talagang umalis, ma-experience yung travel or ma-experience mo yung trip sa Europe, okay, so kasi ito, yung au pair program kasi napakaganda siya kasi
kung gusto mo talaga yung dream mo, yung mga kabataan na dream nila makapag-travel abroad. So, ganito. Ito is napakagandang option kasi ang hindi mo na kailangan gumastos kasi yung airfare na napakamahal, syempre sagot yun ng host. Tapos, syempre yung board and lodging mo, yung pagkain mo, free din. So, and makaka-stay ka doon sa ibang bansa at least 1 year up to 2 years. Yan yung contract for au pair. Yan, pagkatapos nun, kung gusto mo naman ng ibang bansa, up to 3 times ka naman makakapunta at makakakuha ng visa na au pair visa. So, may 3 opportunities ka, 3 countries na mapupuntahan mo. Okay, so after nun, syempre, kung mag-decide ka na mag-stay dito sa Europe, syempre, pwede. Pero sasabihin ko yun sa sunod ko na mga video kung paano kayo makaka-stay dito at magkaroon ng legal residency here in Europe. Okay, so, pero wag na muna natin talakayan. Okay, so, pagkatapos nun, pag nakahanap ka na ng host family, syempre, ang host family, syempre, i-message ka niya or i-message mo siya. At syempre, pag nakita nila na match yung criteria, yung profile mo sa criteria nila na hinahanap sa au pair, so is-schedule ka nila for interview. Siguro sa Skype, mga ganun, or video conference, yung interview nila sa'yo. And pag nagustuhan ka nila, sasabihin naman nila kaagad kung okay or pinaghihintay ka pa kasi minsan marami silang pinagpipilian, ganun. So, tibayan lang ng loob at pray lang na ikaw yung magustuhan nila. Siyempre, hindi naman yun agad-agad, kaya kailangan talaga it takes time na makahanap ka ng host. Pero tibayan ng loob at wag malungkot kunyari pag na-interview ka at hindi ka nila kinuha. So marami pang mga host na nakukuha sa iyo. So maraming family dito sa Europe na gustong magkaroon ng au pair. Okay, so kunyari na sinabi na ng host mo na okay, ikaw na yung au pair namin. Okay, so syempre congratulations. And pagkatapos nun, magpa-process si host ng mga documents na proof na kaya kanyang suportahan dito sa Europe. Okay, so ipa-process niya yung proof of income, ganun, may trabaho siya at may bahay at makaprovide ng private room para sa iyo pag nandito ka na sa bahay nila. And yun, tapos ipa-process din nila yung contract of au pair sa embassy ng country nila. And pagkatapos nun, pag na-approve na lahat, pag nakuha na nila yung documents na yun, ipapadala nila sa Pinas kasi yung documents na yun need mo para sa process ng iyong visa application. So ikaw, habang si host nagpa-process ng mga documents na kakailanganin dun sa embassy sa country nila, ikaw mag-process ka na rin ng mga documents na kakailanganin mo, kunyari NBI, mga ganon, for abroad, ganon. And kung ano pa yung mga requirements. So pag nagsabi na si host na okay, kunin ka na namin, okay, so mag-set ka na mag-email ka sa consulate ng country na pupuntahan mo, kunyari Denmark or Norway. So mag-email ka doon at sabihin mo kung ano yung mga requirements na kakailanganin mo para at least maka-prepare ka na rin. Okay, so pag napadala na ni host yung documents galing sa bansa nila, siguro apostillate or red ribbon sa DFA. And pagkatapos nun, yun, mag-set ka na ng schedule ng appointment mo para sa visa application. And yun, pagkatapos nun, pag nandun ka na sa consulate, so syempre tatanungin ka ng consul, ganon, kung ano ba, totoo ba yung yung na gusto mo mag-au pair, ganon. Pag complete naman pala yung mga requirements na dinala mo at wala nang question yung consulate, yung sa consulate, so approve naman yan. Bihira lang naman yung dinidenay. Kunyari pag kulang yung papers or kulang yung documents na pinadala ng host mo, so mga ganun yung mangyayari. At
pag kunyari sa ibang country ka, pag kunyari Germany or Austria, so kailangan mo pang mag-aral ng German language at kailangan mo makakuha ng A2 level certificate ng language nila, kasi yun yung required para sa visa, kasi kailangan nila ng au pair na marunong mag-German, ng basic German. So, yun yung requirements para sa German at Austria. So, at end part of my video, ilalagay ko rin yung, kasi pag nandun ka na sa airport, syempre, date na ng flight mo. Pag pipila ka dun sa immigration, sa airport, yun yung hinahanap nila, aside sa visa mo or other documents. Yan yung hinahanap nila na other requirements para yun, makatuloy ka sa biyahe mo. Okay, so mabilis lang to, wala namang nadi-deny dun sa SFO, so seminar lang yun, parang familiarization seminar lang yun ng country na pupuntahan mo. Okay, so pagkatapos nun, syempre wait ka na ng date ng flight mo, tsaka usually yung host family talaga yung bubuk ng ticket, or sila yung magbabayad, sila yung mag-shoulder ng airfare mo. Okay, so pero yung ibang countries, syempre hindi naman lahat ng host galante, no? Iba-iba namang host, iba-ibang tao, so iba-iba rin yung ano nila, yung ugali. So merong mga host na kuripot, ganon. So pag kuripot, so need mo talaga ikaw yung bibili ng ticket mo, or sabihin mo sa kanila na minus na lang dun sa allowance mo pagdating mo sa bahay nila, kasi pwede mo naman sabihin na hindi mo afford yung ticket, ganun, or wala kang pera para sa expenses para sa ticket mo. So pwede mo naman sabihin sa kanila, at syempre sa inyong dalawa na yun yung pag-uusap kung payag ba sila or hindi. Pero usually talaga yung ticket sino-shoulder talaga ng mga host. So sana makakuha kayo ng host na galante, at pati na yung process ng visa nyo sasagutin nila, kasi pag yung host talaga na na galante at mabait, talaga pati yung pag-process ng visa mo, sila pa yung nagbabayad, kasi alam naman nila na wala tayong pera, gano'n. At hindi lahat ng au pair may pera para panggastos ng visa. Okay, so pagkatapos noon, syempre sitting pretty ka na, relax ka na, syempre impake ka na ng mga gamit, kasi pupunta ka na ng Europe. Yay! So yun lang, ganun na siya yung process niya. Parang mahirap, pero kailangan may tiyaga, kasi di ba pag may tiyaga ka, mararating mo talaga yung video na to. At kung may katanungan kayo, kasi ayoko kasing gumawa ng masyadong mahabang video, kasi napaka-bored nun. Tsaka hindi talaga ako pala kwento, no? So this is my first time na gumawa ng video na nagsasalita ako at nakaharap sa camera. So sana pagpasensyahan nyo na yung accent ko, kasi hindi talaga ako Tagalog, tsaka Hiligay nun po talaga ako. And tsaka yung language ko kasi ngayon mix siya ng Filipino, English, tsaka Spanish. So parang nauutal ako pag nagsalita, so medyo mahirap siya. Okay, so on my next video, or pwede pala kayong magtanong sa akin, mag-comment lang kayo sa video ko, and sasagutin ko yung mga katanungan nyo, and pwede kayong mag-request kung ano yung video na gusto nyo na para ma-clarify yung tungkol sa au pair program, and kung ano yung mga countries na pwedeng puntahan. So sa mga susunod na video, yun yung i-vlog ko, and sana nakatulong ito sa inyo, at sana i-pursue nyo yung dream nyo na makapunta dito. And kailangan nyo ng self-confidence, ganun. Kasi ako dati may confident ako sa sarili ko, pero wala talaga information na nakarating sa akin about this program. So nanghihinayang ako, kasi nanghihinayang ako sa mga taon na nasayang, ganun, kasi gustong-gusto ko talaga mag-travel noon, ganun. And gusto kong makapunta ng ibang bansa, makapagtrabaho, pero unluckily wala talaga akong na-receive na mga information na ganito. At before, nung nasa early 20s ako, hindi naman lahat may cellphone ako, pero ewan ko, parang hindi ko maalala, parang wala yatang internet, kailangan talaga pumunta ng internet cafe. So yun, nagtatrabaho ako, so wala talagang time para pumunta doon sa mga internet cafe. Okay, so
um, thank you very much sa pag-watch ng video. Sana ma-share nyo to sa inyong mga kapamilya, mga kapatid, or mga young people na kakilala nyo para malaman nila na may ganito palang oportunidad para sa ibang bansa. So, malay natin, di ba? So, okay. So, good luck to all of you. And sana magkita-kita tayo dito sa Europe. And happy po ako na napaabot ko sa inyo yung information about this program. Okay, bye.